Kakapasok lang, grabe to, nabulabog na, protektado pala. Chocolate Hills Resort, PBBM, na-shock. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. Ayan, nilalagay ko ang link ng channel ni Banat News Updates dito sa description box sa ibaba. Yan, bisita kayo mga katunay para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, eto ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. Ayan, so huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon na naman ang Chocolate Hills na ito. Pasok! Ha? Dito po sa Bohol. Aba, akalain ninyo, natayuan po ng resort. O, pag-uusapan din po natin, no? Alam niyo po yung famous Sir Badong na grabe po, yung famous po na Chocolate Hills. Oh. Ha? Dito po sa Bohol. Aba, akalain ninyo, natayuan po ng resort. May mga swimming pool po doon. Grabe po, bawal po yun. Yun po ay labag sa deklarasyon ng naunang Pangulo na si Fidel Ramos na yun ay protektado. No? Protektado po yung Chocolate Hills na yan. Grabe po talaga. Antindi po ng, ewan ko kung ano na nangyayari, no? Chocolate Hills, parang yung sinabi, sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills, at ang alam yung, ano po yan heritage na po yan, geo-heritage po yan ng buong mundo, no? Tapos, nakita nyo ba yun, yung viral video na yun na may resort na ron sa Chocolate Hills for the pair. Wala na po talagang parang wala nang batas-batas. Ano na ba? Si BBM na ba? Kaya natin yan. Sige, tayuan natin ang resort yan. Resort? Alam niyo po ba? Hindi ko maintindihan na. No? Grabe po itong ating pamahalaan. Nakakapanggigil. Nakakapanggigil po. Okay, yan po. Yun talagang nakakalungkot dyan eh. Kasi dapat hindi talaga yan tinatayuan ng resort. 'Di ba? Dahil protected area yan. Parte yan ng kasaysayan natin. Yang lugar na yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin na mas maganda nga yun eh. Attractive siya. 'Di ba? May mga bukod sa mapupuntahan mo ang Chocolate Hills, pwede ka pa magpunta sa mga resorts. Nandun na nga tayo eh. Maraming magiging libangan eh. So sa tingin nyo ba kapag dumami yung mga resort dyan na nakapaligid sa Chocolate Hills, sa tingin nyo ba mapapangalagaan mabuti yan? Alam nyo ba yung mga magagandang lugar na natatayuan ng mga ganyan is nagkakaroon ng problema? Dahil napapabayaan nila kung saan sila nakatayo, kung saan nila itinayo ang mga lugar nila. No? Minsan syempre kapag ikaw ay kumikita na ng pera, masaya ka na, nakakalimutan mo na yung mga nasa paligid mo. Ganyan yan eh. Pwede mong makalimutan. Pwede mong hindi mapangalagaan. Kahit kasi sabihin mo, pangangalagaan namin yung ganito, ganyan. Kaming bahala. Iba-iba po ang ugali ng tao. Merong mga taong alam na, uy, wag niyong sirain yan, ganito, wag natin ganyanin yan. Pero may mga taong hanggat pinipigilan mo, nagpapatuloy sila sa gusto nilang gawin. Yun ang mahirap. No? Hindi naman sa pinagbabawalan talaga yung mga negosyante na gustong magtayo sa may Chocolate Hills, dyan sa Chocolate Hills. No? Pero talagang bawal talaga magtayo dyan. No? Hindi pinagdadamot yan. Pero yan po ay pinapangalagaan lang natin. No? Para hindi masira, hindi maano, di ba? Kasi isa yan sa mga attraction dito sa bansa natin eh, na dapat nating pangalagaan. Tsaka kahit naman walang resort dyan, is nakaka-amaze naman talaga pag nagpunta dyan. No, masarap pa rin sa pakiramdam. Pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills, bata pa lang, siguro naman walang hindi nakakaalam sa atin sa Chocolate Hills kasi bata pa lang tayo. Pinag-aaralan na sa edukasyon yan, di ba? Oo. Yung magagandang tanawin sa Pilipinas. Yes. Yan din ang ang halimbawa natin pag ang pinag-usapan ay mga burol. No? Chocolate Hills. Yan lang po yata yung pag pinag-usapan burol, Chocolate Hills agad.
Grabe po, nakita niyo na ba yung picture? Sa mga hindi pa po nakakakita ng picture, ipapakita ko po. Teka lang. Ayan, no? Yan po yung Chocolate Hill. Sabi ko, parang wala nang ano, no? Wala nang wild west na tayo. Kanya-kanya ng hirit, eh. Kanya-kanya na pong palusutan. Yan pong pagiging may tawag po dito sa ano eh. Alamin ko lang po kung ano yung tawag may tawag po diyan sa Chocolate Hills, bakit po hindi pwedeng galawin yan, no? Anong Captain Pix Resort? Yan pong Captain Pix Resort na yan, no? Ito po si President Ramos dineclare yung Chocolate Hills in Bohol as a protected area and designated as National Geological Monument. Yes. And a protected landscape. No? Yan po. So, protected from the word protected. Dapat pangalagaan. Hindi po pwedeng magtayo dyan ng kahit na ano. No? Hindi po pwedeng basta galawin yan ng madidisforma yung Chocolate Hills mismo. Hindi pa po ako nakakarating dyan. Pero, yun na nga, kahit po ba sino nag-approve niyan, sisisi nyo na naman kay Duterte yan. Alam ko na yan Pagka 2018 pa yan. Kaya po naging issue yan. Kita nyo talagang hindi na po kayo dilawan. Marcos na ano na talaga kayo. Bangag na ang tawag ko sa inyo. Kailan po ba naitayo yan? Lintik na yan. Wala po nung panahon ni Duterte yan. Huwag nyo kahit na ba anong issue nung kung hindi na itayo Lahat kayo ang sisi nyo kay Duterte pa rin. Ugok talaga tong mga bangag na to. Bangag na tawag ko sa inyo ngayon yung mga supporter. Mas malala pa kayo sa dilawan. Pero nung panahon ni FPRRD, hindi naman yan hindi naman siya kilala, hindi naman sikat. No, hindi naman siya nababalita. Ngayon lang talaga siya lumabas. No, ngayon lang siya nabalitaan. 'Di ba? Bakit hindi siya naipakita noon kung nung panahon ni FPRRD pinatayo yan? 'Di ba? At bakit hindi pumutok noon? Yung sinasabi ko nga hindi yan makakaligtas, no? Sa mga taong mahilig mamasyal. Lalo na sa mga yung mga nagbablog ng mga lugar-lugar, lalong-lalo na yung mga balita sa TV, nagbabalita ng mga magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas, imposibleng hindi mabalita yan. Kung ibinibintang yan kay FPRRD, alangan namang sinasabi ni FPRRD, huwag niyong ibalita yung Chocolate Hills, yung resort dyan, kundi lagot kayo sa akin. Alangan namang ganun. Siyempre, kahit isa diyang tao may madudulas. Nagbigay na naman ako ng idea, baka makakuha na naman sila. Sabihin, ganun kaya gawin ko. Sabihin ko, pinagbawalan kami ni Duterte magsalpa. Baka makakuha kayo ng idea, Hindi, di ba? Bakit hindi pumutok yan noon kung panahon ni FPRRD yan itinayo? Kahit na po, kanino pa yan, basta ngayon natin nakita yan, huwag nyo isisi sa nagdaan. Ngayon na siya pumutok kasi. Sa tingin nyo, talalagpasin ni Duterte yan? Duterte kayo ng Duterte. At saka hindi lang si Duterte ang magpapalagpas dyan, hindi lang si Tatay Digong. Yung mga mamamayan, hindi palalagpasin yan. Lalo na sa mga nangangalaga ng kalikasan natin, yung mga yaman natin, hindi makakaligtas yan, makikita at makikita yung butas na yan. Ngayon na nga. Ngayon nga pinapakita to. Ngayon pinapakita, sasabihin nyo na naman, Duterte. Ang mga, alam nyo, akala nyo lusot na kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. 2024 nakita yan, ayan Wala kayong katotoran lahat. Yan lang ang lagi nyong katwiran. May daga, kay Duterte pa yan. May ipis, kay Duterte pa yan. Lahat binintang na. Hindi, para sa akin sinasabing 2018 tinayo yan, para sa akin 2024, 2023. Pwedeng basta ang gara Yan ba makakaligtas? Hindi makakaligtas yan. Ako nag-search ako ng mga resort na magaganda rito sa Pilipinas. Napaka-imposible namang hindi ko makita yan. Nag-search ako ng magagandang lugar dyan sa Bohol. Hindi naman lumalabas yan. Ba't ganun? Diba? At saka, grabe naman kasi yung niyan, yung nagpasa niyan. Alam niya naman na bawal. Tapos binigyan mo pa ng ng pirma, ng permit,
na mag-operate sila dyan. Grabe. No? Parang ano lang eh. Parang sige, mag-operate kayo dyan. O, pero bawal yan. O, bahala kayo. Sige, bayad naman kayo. Parang ganun yung nangyari. Kawawa din naman yung mga negosyante na ganyan na gustong magtayo dyan sa may Chocolate Hills. O yung negosyanteng nagtayo dyan sa Chocolate Hills. Ang laki ng nagastos tapos ganun lang mangyayari, di ba? Grabe. May traffic. Hindi nalutas ni Duterte. Puta, lahat na lang Duterte. Meron bang issue na ganyan kay Duterte noon? Wala akong Kung nadinig nalaman eh. ni Duterte yan na may hinuhukay dyan, sa tingin nyo, ipapatuloy niya yan? Huwag kayong gumawa ng imbento. Kanya na lang kayo lagi. Kaya wala kayong nakikita eh. Wala nangyayari sa Pilipinas ngayon eh. Lahat ng problema sinisisi nyo kay Duterte. Yes. Sisi kayo ng sisi kay Duterte. Yes. Hindi namin nakikita yan nung panahon ni Duterte. Wala niyan. Yang mga dilawan pa, sa tingin nyo may makakaligtas kay Duterte? Ito para sa kaalaman nyo ha. Pag nauna si Lenny, bumagyo, nauna si Lenny dun sa lugar, naghanap na nasa ng presidente. Tapos sabihin nyo na itayo yan kay Duterte, wala nakaalam, nalihim. Ginagawa nyong bobo mga tao eh. Alam nyo, yan pa isa. Kung nung panahon ni Duterte itinayo yan, yung resort sa Chocolate Hills, hindi makakawala yan sa mata ng mga kalaban ni Duterte nung panahon niya. Sa tingin nyo ba, hindi yan pupunahin? Pupunahin yan. Diba? Hindi pwedeng hindi punahin yan eh. Resort sa Chocolate Hills, alam mong bawal. Tapos ikaw ang presidente noon. No? Siyempre, sisisihin siya ng mga kalaban niya. Yan, katulad ng mga dilaw, di ba? Mga kakamping. Sisisihin si Duterte niyan. Magiging pula sa kanya yan. Kaso bakit hindi nila ginawang panlaban kay Duterte yan? Wala naman tayong nababalita ang may resort nung panahon ni Duterte. Ibig sabihin, naging busy lang tayo sa pandemic kaya hindi natin napansin yung resort. Oh, man. Kahit nung natapos, medyo nag-mild na yung kahit medyo nag-medya na yung pandemic na nakakalabas na lahat, hindi pa rin pumutok yung resort na yan eh. Kasi malabong hindi puputok yan. Nasa Chocolate Hills yan. Kilala ang Chocolate Hills eh. Diba? Maraming nag-i-explore na mga tao na pumupunta sa mga ganyan lugar. Tapos may resort sa ganyan lugar. Bibisitahin yan. Di dapat na TV na yan. Ang dami nang nagbalita niyan. O, diba? At pinagtitira na nga nila Madam Lenny yan, diba? Kasi wala naman tayo talagang nadinig. Lalong-lalo na si Trillanes. Dapat tinira na kay Duterte yung ganyan. Wala din naman tayong nadinig. Ano yan? Tinakpan nila Tinakpan nila? Gawa na kay Duterte yan? Tinakpan? Huwag nyo nga kami pinagbububula. Walang makakakita niyan noon, nung panahon ni Duterte. Ayun na sinasabi ko. Sa tingin nyo, walang makakakita niyan? Sa tingin nyo, wala. Anong uri na kayo ng utak meron? Binabalita ko ngayon, kayo ba may kagagawan yan? Kayo yata may kagagawan yan. Kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa yan? Yung si Duterte nga... Hindi, ako ang nagpatayo niyan. Ako ang pumayag dyan. Hindi lang makita sa Bagyo, hinahanap na ng dilawan. Nasaan ng presidente? Yan pang nagpatayo ng ganyan. Nag-war on drugs nga si Duterte. Panay reklamo, may demanda pa eh. Yan pang magpatayo si Duterte. Wala na talagang katinoan. Lahat nga sinisita na kay Duterte, di ba noon? Di ba? Malabong hindi talaga mapansin yan resort sa Chocolate Hills na yan. Kung ganyan po ang mga katwiran ninyo. Okay, ano po ang katotohanan? Nakita natin yan ngayon. Nakita natin yan ngayon, 2024. Ngayon lang natin nakita. Huwag niyo po kaming bigyan ng mga katwiran. Siguro naman may mga eroplano na nung panahon ni Duterte o may helicopter na. Oo. Ano yan, tinago? Paano na itago nung panahon ni Duterte yan? Ngayon lang lumabas? Wala siguro cellphone nun. Walang television. Bilib talaga ako sa mga followers eh. Bilib na bilib ako sa inyo. Grabe. Ibig sabihin, ngayon
wala silang takot. Kaya naitayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool dyan sa Chocolate Hills. Ha? Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon, wala nang kinatatakutan. Yun lang. Grabe po, no? Grabe. Kung sino man po yung may kagagawan yan, hindi po nararapat yan sa protected area. Grabe talaga eh. Lahat nga parang wala nang takot sa gobyerno ngayon. Kasi ang tingin nga nila kay PBBM, ang ating presidente, is talagang parang napakaluwag, parang chill lang siya, parang relax lang siya, hindi niya napapansin lahat ng bag. Parang yun ang nasasamantala sa kanya eh, nung mga ganong mga tao, nung mga nananamantala. No? Hindi katulad dati kapag may mga presidente na talagang, ganun talaga, mahigpit, ganyan, hindi sila makaporma. Eh dito nakakaporma sila kaya sinasamantala. So lahat yan, tumatalbog ngayon sa presidente natin ngayon. Parang sa kanya tumatama yung mga maling ginagawa ng mga taong ganun. Hindi ko nga sinisisi kay BBM. Kayo naman sinisi nyo kay PRRD. Ang tutumbukin lang natin dito dapat DNR. Grabe kayo grabe kayo mag-justify. Opo, pasensya na po yung mga followers ni BBM. Kami na po nagkamali. Gawa na po yan ng panahon ng PRRD, wala lang po nakakita. O siguro mas magandang paliwanag yun, no? Yan po ay ginawa ng panahon ni PRRD, natap po yan ng panahon ni PRRD, wala po, nailihim po sa amin sa ating. Okay na kayo ron? Nailihim po, naitago po sa mga Chocolate Hills. Huwag naman tayo yung ambobo ng mga argumento, diba? Huwag namang, ngayon po ang pinag-uusapan natin, no? 2024, natuklasan po ito. Parang gano'n. Di ba? At ang sabi po ng mga DNR, ito po katwiran ng DNR. Sabi ng DNR ganito. In a statement, DNR said that September 6 last year, 2023, for instance, a temporary closure order after receiving report of the operation of the Captain's Peak Resorts in what is supposed to be protected area based on proclamation of Fidel Ramos. January 22, this year po, the notice of violation was issued. Yan. As of March 13, 2024, memorandum directing Penro, Bohol Air Ariel Rica to create a team to conduct inspection at Captain's Peak for its compliance with the temporary closure order. Ang tanong ko, bakit po temporary closure order lang? Malinaw. Dapat yan i-close na, no? Bakit temporary? Ibig sabihin, panandalian lang yun. So may posibilidad pa na pwedeng mag-operate yan ulit. Abo. Ano naman po violation yan ng protected area? In the first place, bakit po naitayo yung napakalaking swimming pool na yan? Ayan. Bakit nyo pinayagan ng ganun lang kabilis? Ano ba ang nangyayari? Alam mo, bawal, no? Pinayagan mo. Ano ba? Bakit? Anong meron? Bakit po naitayo? Ako napapatanong lang ha. Alam ko masama magtanong ngayon. Pero ako napapatanong lang. Tinatanong ko lang yung sarili ko. Wala akong tinatanong. Ano po ang ginagawa ninyo sa DNR? Ano po ang ginagawa ninyo sa Bohol na nakakasakop niya ng kung sino man po yung namamahala dyan? No? Ayan, natayuan po nila ng napakalaking swimming pool, napakalaking resort. Ito po, wag po tayo magbulahan. No? Yung sinasabi nyo na hindi kaya to ng isang taon. Kaya po yan. Sa may pera. SM nga po, kaya. Yes. Kayang-kaya yan ng may pera. Kung ikaw wala kang pera, magpapatayo ka ng ganyan. Aabutin talaga ng ilang taon yan. Baka matanda ka na, hindi mo pa natatayo. Pero kung mapera ka naman, no? Yung ganyang resort, mapapatayo mo yan. Temporary. Tapos ngayon lang nila titignan kung nasusunod yung temporary closure. Ayon, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Banat News Updates at ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay, kayo, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating binigyan ng reaksyon ngayon? Diba? Bakit temporary lang ang binigay? Diba? Dapat hindi temporary mga katunay. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay kung anong masasabi nyo tungkol dito. No, dapat ba na temporary lang o talagang close na talaga ng rektahan? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.